ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po pumirma ng kontrata ang Japanese monster Naoya Inoue kay Turki Al-Sheikh, kung saan mga idol, bumanat naman kaagad ang angas ng Pinas General Casimero kay Inoue. Ano yan ni Alas mga idol? Palagi daw sinasabi ni Inoue na ayaw nito lumaban sa mga boring na kalaban at gusto daw nito ng basagan sa bakbakan. Kung totoo daw mga idol ang sinasabi ni Inoue, si Casimero daw ang kalabanan nito para makuha nito ang inaasam niya. Nakakahiya daw kasi mga idol, dahil monster daw ang tawag kay Inoue, pero mahilig daw ito mamili ng kalaban. Kung si Cuadro Alas daw mga idol ang makalaban ng Hapones, sigurado daw pagbaba nito sa ring pagkatapos ng laban, talagang aalayan daw siya ng kanyang mga kasama, na parang sinasabi lang dito ni Casimero mga boss, na brutal talaga nito lulumpuhin si Inoue sa bakbakan, o di kaya sa stretcher na ito nakasakay pagbaba ng ring. Antindi talaga mga idol ng mga banat ni Casimero. Ano mo'y kumpiyansa talaga ito mga idol, na siya talaga ang dudurog kay Inoue sa bakbakan, dahil hindi nito kakayanin ang suntok ng angas ng Pinas, na siya ang nagpawala sa espiritu ni Saul Sanchez sa naging bakbakan nila noong October. Dagdag pa ni Cuadro Alas mga idol, ngayong paparating na December magmumuka malakas daw ulit si Inoue sa mata ng mga boxing fans at syempre sa boxing world, na ibig sabihin lang ni Alas dito mga idol, napupuriin na naman ang Japanese monster sa laban nito kay Sam Goodman, na hindi naman isang power puncher para maka-upset kay Inoue. Parang sisikat lang daw si Inoue kalaban ng fighter na hindi naman ito kalibel sa bakbakan. Samantala speaking kay Naoya Inoue mga idol, matapos nga po ang naging report sa social media na pumirma ito ng 3 billion yen contract o halos kulang-kulang 20 million US dollars bilang endorsement deal ng Riyadh season. Pinabulaan na naman ito mga idol ng dating 2 division champion at ngayon isa na sa mga active boxing experts na si Timothy Bradley. Ano yung mga idol sa podcast nito sa ProBox TV? Hindi daw alam ni Bradley kung saan nanggaling ang numbers na 3 billion yen. Bago pa daw kasi lumabas ang report na to mga idol, alam na daw ni Bradley kung magkano lamang ang pera na agreement ni Turki Al-Sheikh at Inoue. Alam daw ni Bradley kung magkano mga idol at kung ano ang totoo sa deal na to. At sinasabi nito mga idol na sobrang laki daw talaga ang numbers na kulang-kulang 20 million US dollars na ibabayad kay Inoue. Hindi daw accurate ang 20 million US dollars. Mas mababa daw dyan mga idol. Alam daw ni Bradley ang mga bagay na to dahil isa itong boxing insider. Meron itong connection sa loob ng Top Rank. Pero gayon pa man daw mga idol, hindi naman daw sa kanya manggagaling ang detalye na to kung magkano talaga binigay ni Turki Al-Sheikh kay Inoue, kaya hindi daw nito sasabihin sa publiko. Nagbigay lang daw siya ng hint na isang fake news ang 20 million deal ng Saudi promoter. Dagdag pa ni Bradley Boy, wag daw tayo umasa na lalaban si Inoue sa Saudi kahit meron pa daw sila pinagkasunduan ni Turki Al-Sheikh. Paano daw lalaban ng Japanese monster sa Saudi? Hindi naman daw siya kilala dito. Wala naman daw siya malawak na fanbase sa Middle East para manood ng kanyang laban. Sa Japan lang daw pinakasikat si Inoue at dito daw siya kumikita ng malaki sa bakbakan. Napupuno daw palagi ang kanyang venue. So bakit pa daw siya dadayo sa ibang lugar para lumaban kung kaya naman ito dalhin ng legacy fight sa bansang Japan at the same time mga idol kumita siya na malaki sa bakbakan?